Napansin ba niyo mga kaibigan na napakalaki ng biglang katahimikan nung ilang mga senador judges? Kung ikukumpara natin sa first, second hanggang third week. Okay? Ito po ay dahil ba sa kanilang kapalpakan? Dahil ba sila'y nagiging maingat? O dahil sa mga kontrobersyal na sila ay kinakasuhan, sila'y kakasuhan, sila'y iniimbestigahan? Ang tinutukoy ko po rito, unang-una si Senador Pia Cayetano. Napaka-active niya noong mga nakaraang araw. Pero after niyang mag-post ng fake news at one-sided na batikos kay Congressman Chel Jokno, isa sa mga public prosecutors, binatikos ang taong bayan, nag-file ng reklamo sa Ethics Committee dahil sa hindi trabaho ng isang abogado at senador judge ang kanyang ginawa sa pagpo-post na one-sided against prosecutor. Bigla siyang nagbago. Ilang araw nating hindi siya naririnig. Madalas siyang naglilitsure, nagagalit, nagmamagaling ang dating sa ating observation at opinion, pero biglang nawala. Isa pa dito ay si Alan Peter Cayetano, yung kanyang kapatid. Dati kung ano ng mga sinasabi, biglang nagbago na rin. Dahil ba sa kanyang mga kasong kinakaharap, obstruction of justice na gumugulong na sa Office of the Ombudsman dahil sa pagtakas, pagkawala ni Bato de la Rosa sa Senado noong May 14, alas 2:30 ng madaling araw. Yung drama series, Kaguluhan sa Senado. Pangalawa, ito yung pinakamatindi. Di umano ay flood control scam, double operation, at iba pa sa Taguig City na ini-expose ni Senator Ping Lacson. Hindi lang for media. Mayroong formal na siyang isinumiti ng mga dokumento at ebidensya against Cayetano sa Office of the Ombudsman. Kahit anong sabihin ni Cayetano, walang anomalya, walang scam sa kanyang flood control. Pero tuloy ang paghagilap ng dokumento ni Ping Lacson at sinasabi niyang bilyon-bilyon, akala natin 7 billion lang. Baka do umabot ng 10 to 14 billion mula pa nung siya ay congressman, speaker at kung ano-ano dyan sa Taguig. Posibleng yan din ang dahilan ng kanyang medyo bahagyang nagbago ang ingay sa Senado at sa impeachment court. Dahil seryoso si Senator Ping Lacson. Sa record, si Ping Lacson ay walang kaso ng korupsyon sa Senado mula nung araw until now. Wala siyang issue sa pork barrel, insertion, PDAP, at kung ano-ano pa. Okay? At hindi po titigil si Ping Lacson tungkol dyan. Marami pa siyang ginagawang investigasyon sa mga project sa Taguig. Yan ang mga pwedeng dahilan. Sunod, Senator Loren Legarda. Okay? Dahil naman sa kanyang kinakaharap, kasama siya ng kanyang anak na si Congressman Libiste ng unang distrito ng Batangas tungkol sa solar business. Na ang sabi ng ombudsman, plunder, korupsyon ang kanilang ipapail na kaso under investigation ngayon. Dahil yung prangkisa ay hindi naman napakinabangan ng taong bayan. At sabi ng ombudsman, hindi makakaya at makukuha ng 21 years old na noon ay sibilyan pa lang itong batang Libiste. Kung hindi tinulungan ni Loren Legarda at nagamit daw yung kapangyarihan bilang senador at chairman ng Finance Committee noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ng ombudsman. Pagkatapos meron dating Congressman Lito Atienza na nagpapatunay na kasama siya sa nilapitan at tag-usap sila. Nakikiusap daw na tulungan ng si Libiste para doon sa prangkisa sa Kongreso, pero ni-reject nitong si Lito Atienza at sinabing siya daw inuperang pa ng 10 million project dahil nga Finance Committee Chairman ang senadora noong panahon yun. Kung di ako nagkakamali, nasa 30 mga congressman ang tumutol dyan sa prangkisang yan.
At kung di rin ako nagkakamali, si Ombudsman Remulla ng panahong yun, ni Congressman din, kaya alam na alam niya ang nangyari sa Kongreso. Yan ang naging problema rin ni Loren Legarda sa akin pong observation, interpretation at opinion. Dahil dyan, ito bang kanilang magiging desisyon, hindi naman natin pinangunahan, after trial ng Vice President sa korupsyon at betrayal of public trust, ay ano kaya ang kanilang magiging posisyon? Sila ba'y mananatiling matatag na independent senator judge? Sila ba'y merong galit o wala sa gobyerno? O kanila bang isa-isahan tabi? O hindi nila isasali sa kanilang mga desisyon pagdating ng oras at panahon ang kanilang mga sariling problemang kinakarap before Office of the Ombudsman sa mga kaso na bagay? Pero ito lang po ang palaala. Sila ay nanumpa sa saligang batas nung sila'y mahalal nung eleksyon na sila'y tutupad sa lahat ng alintuntunin ng batas. At ang impeachment trial ay constitutional duty na ayon sa saligang batas. Sila din ay nanumpa bilang senador judges na magiging neutral at susunod sa anumang alituntunin sa paghahanap ng katotohanan at katarungan sa tamang proseso. Yan po yung pinapalaala ko na kanilang mga ginawa. Kaya kabilang yan sa ating mga aabangan. Amy Marcos, alam na natin kung ano ang galaw. Robin Padilla, ganun din. Ngayon, yung kanilang ibang kaalyado katulad ng magkapatid na Villar, nananahimik pa. Nananahimik, inaaral lang. Ako, mas pabor ako dun sa tahimik, kahit hindi nagtatanong, pero inaaral ang lahat ng issue. Baka mas may quality, baka mas may katanggap-tanggap na desisyon yan pagkatapos ng trial. Pero yung maingay, nakikilala, nagpapakilala kung ano sila, yun yung kaabang-abang at pwede rin pagdudahan. Kaya huwag kayong magsawa. Information at balita lang ito. Walang personalan. Huwag mapipikon dahil ang pikon baka guilty. Ang perception ng tao hindi ho mawawala kung ano man ang kailang saloobin base sa nakikita at naririnig. Karapatan ng mamamayang Pilipino na sila magbigay ng kailang opinion at perception dahil ang mga senador judges ay naririnig, nakikita sa kailang sinumpang tungkulin kung kanilang nasusunod o hindi ba nila sinusunod. Di ba? Please like and share, subscribe and follow. Huwag kayong makalimot. At dito sa ating mga channel, sa YouTube and Facebook page,